Isa pong magandang umaga, isang mabuti at isang mapayapa at masaganang bagong taon sa atin pong lahat. Kumusta na po kayo? Ngayon po ay unang araw, unang umaga ng taong 2021. Tayo po'y yumuyuko sa pasasalamat sa Panginoon sa pagtawid natin sa bagong taon na ito, 2021. At alam niyo po, siguro konting explanation tungkol sa celebration ng bagong taon, ano? So, pag sinabi po nating New Year, ito po yung panahon, ito yung araw na nagsisimula po ng bagong kalendaryo at tumatanda ng isang taon ang atin pong kalendaryo. Sa maraming kultura, ito po ay January 1 sapagkat ang Gregorian calendar na nagmula po kay Pope Gregory ng Simbahang Katolika ay ang widely used calendar system sa ngayon. At ito pong January 1, kahit na po do sa lumang Julian calendar ni Julius Caesar, January 1 ang simula ng bagong taon. Pero alam niyo po ba na hindi po sineselebrate noon ang pagsisimula ng bagong taon sa January 1? Ito ang unang araw ng kalendaryo, pero dahil po sa iba't ibang mga kostumbre, no, sa mundo, ang pagdiriwang po ng Civil New Year ay nagaganap sa iba't ibang mga kapanahunan, iba't ibang petsa. May mga Kristiyano noon ang kanila pong New Year sa Middle Ages sa Europe ay March 1. Yung iba naman, March 25. Yung iba, sinisimulan nila ang New Year nila ng Easter Sunday. At yung iba, September 1. Yung iba naman, nagsisimula ng New Year ng December 25. Naging standard po ang pagdiriwang ng January 1 bilang New Year's Day sa mga gumagamit ng Gregorian calendar mula po nung 1582 lamang. Noong 1582, doon naging standard na ang unang petsa, unang araw ng Gregorian calendar ay ginagawa na pong generally New Year's Day sa iba't ibang mga bansa, sa iba't ibang locality. Ang ating pong mga kapatid na Eastern Orthodox Church, January 1 para sa kanila ay hindi po simula ng bagong taon, but they celebrate it as, a religious holiday. Ito ang 8th day pagkatapos ng pagsilang sa Panginoong Hesus. Therefore, this is the day of circumcision and the naming of the child. Samantalang para po sa mga Eastern Orthodox Church, ang kanila pong kalendaryo ay palagi naman nilang sinisimulan ng September 1. Ayan po, no? Just for us to be aware na meron pong iba't ibang mga tradisyon ng New Year, no? Nandiyan pa rin po siyempre ang New Year ng mga Muslim, ang New Year ng mga ang mga Inchik, no? Ang mga Indians may sarili din po silang New Year. So ito pong January 1 na pinagdiriwang natin, ito ay first day, the New Year of the Gregorian calendar, na nagsimula pong ipagdiwang sa buong mundo 1582. Pero higit po dyan, para sa atin sa loob ng simbahang Katoliko, tulad po ng ating mga kapatid na Greek Orthodox Church, itong araw na ito is a religious feast, a religious
solemnity. Pinagdiriwang natin sa araw nito ang pinakamahalagang dogma tungkol sa mahal na ina, at yan ang pagiging ina ng Diyos, Theotokos, Mother of God, ng atin pong mahal na Birheng Inang Maria. At ito rin po, simula po ng kapanahunan ni Pope Paul VI, ang January 1 ay araw din ng atin pong pananalangin taon-taon sa isang elusive dream ng mundo, which is the dream of peace. So ito po ay World Day of Prayer, also for peace. Ayan. So, wag lang po nating tignan ito na isang civil event. Kung hindi, more than anything, it is a time to pray, a time to thank the Lord na tayo po ay nakatawid sa bagong kalendaryo, but it's also a religious festival to honor the Blessed Mother, and of course to honor Jesus, the name of Jesus, the holy name of Jesus, the circumcision of Jesus, ang unang pagdanak ng dugo para po sa Panginoong Hesus, upang sa ganon gampanan niya ang ating kaligtasan. Ang gospel reading po natin sa araw na ito ay nanggagaling po sa Luke chapter 2, verse 16 until verse 21. Meron pong dalawang mahalagang events na pinagsasama sa gospel reading na ito. Una, ang pagbisita, pagsamba ng mga pastores, mga shepherds sa infant Jesus sa Belen. Pangalawa, ang naganap exactly 8 days after Christmas, ang pagtutuli, pagbibinyag, pagbubunyag, sabi nga si Lucano, pagbibigay ng pangalan sa bata bilang Jesus. Now, kung atin pong pagninilayan itong gospel reading na ito for this, the first day of the calendar year, the first day of the Gregorian calendar year, tatlong personalidad ang ma-encounter po natin sa gospel sa araw na ito. Tatlong personalidad na pwedeng panggalingan ng inspirasyon natin sa atin pong pagharap sa bagong taon 2021. Unang-una po, sa kwento ng mga shepherds, syempre nandun yung mga shepherds, no? Yung adoration ng mga shepherds. At ayon sa kwento, sila po ay sinabihan ng anghel tungkol sa pagsilang ng Panginoong Hesus, and they went in haste. Dali-dali sila'y nagpunta sa Belen, nahanap nila ang sanggol, nahanap pagkatapos ng paghahanap, they found the child after a search, at sabi dito, they returned home, glorifying and praising God. This humble man took the place of the angels, na sa gitna po ng kanilang pagbalik sa parehong gawain bilang mga pastol, they came back with a new heart, with a new mentality, with a new vigor. Mula po dito sa mga shepherds na ito, kung gayon, matututunan natin na unang-una ang oras, ang panahon ay biyaya ng Diyos na dapat hindi po waldasin. Kung hindi, in haste, we have to use every minute tulad ng mga shepherds for mission. Gayun din po, we have to make use of every opportunity na hanapin ang Diyos na sumasa atin sa iba't ibang pangyayari sa taong ito. At tulad ng mga shepherds, tayo din po'y inaanyayahan na maging tagapagdala ng mabuting balita doon sa ating
mga makakadaupang palad, makakaisa sa mga ordinaryong takbo ng buhay sa taong ating pong wine-welcome. Yun po ang image ng shepherds. Pero pangalawa sa Ebanghelyo, nandun din po ang image ni Maria at ni Jose. Tahimik, lalo na si Jose. At anong description? Sabi dito, Mary, but also Joseph, was keeping all things, reflecting on all things in the heart. Alam niyo po, totoo yan. Dapat sa atin pong pagpasok sa bagong taon 2021, wag lang tayong dumaan sa bawat pangyayari. Ito, tapos. Ang mahalaga po, tulad ni Maria at ni Jose, we must keep things to heart. Try to see kung ano po yung pattern na isinusulat ng Diyos sa buhay natin sa pamagitan ng mga pangyayaring ito. Kaya nga po, taon-taon, bawat taon, napakahalaga na meron tayong mga constant moments of retreat and recollection. Yan po ang purpose ng retreats and recollections. Na tulad ni Jose at ni Maria, makita natin at mapaugnay-ugnay ang mga pattern ng mga pangyayari sa ating buhay. Shepherds, si Maria at si Jose, siyempre po ang pinaka-important character sa ating gospel reading for this January 1 is the infant, ang isinilang na anak ng Diyos, ang berbo na nagkatawang tao, described as a baby lying in a manger in swaddling clothes. At pagkatapos on the 8th day, binunyagan, sinircumcise, ayon sa tipanan ng Diyos at ni Abraham, at binigyan ng pangalang Jesus. Mula sa sanggol na ito, una, nire-remind tayo, swaddling clothes is a symbol of wisdom. In Wisdom chapter 7 verse 4, Solomon was nursed in swaddling clothes. So itong bagong taon na ito, sana hindi lang po tayo enjoy. Kung hindi, our days must also be days of growing in wisdom, in swaddling clothes, growing in wisdom. Pero alalahanin po natin that true wisdom goes with the manger. It goes with simplicity. It goes with humility. Only the humble, only the simple have true wisdom. At sana po sa taong ito, yan ang ating aim, to grow in knowledge, in wisdom. Sabi nga sa Bible. Pero ang figura ng infant Jesus sa kwento ng Ebanghelyo natin ngayon, nagpapakita that ito po ang pinakamahalagang plano ng Diyos. Jesus, meaning God saves. Nais ng Diyos na patuloy tayong iligtas. Patuloy na nagliligtas ang Diyos. Pero ang pagliligtas ng Diyos, kaakibat ng obedience. Obedience is basic in God's work. And Jesus obeyed even the 2,000-year-old covenant with Abraham by being circumcised on the 8th day. Sana po nakapagpalalim ng ating kaalaman at gayon din nakapagpalalim ng atin pong pananampalataya ang ating pag-aaral ng mabuting balita sa araw na ito ng bagong taon. At paki-like, paki-post, paki-repost, paki-share po ang ating pagkagising sa umaga sa timeline ng inyong mga kaibigan. And please,
continue to be apostles, convincing people to subscribe sa ating pong YouTube channel na Domi Guzman at sa Facebook fan page na Pagkagising sa Umaga. Sapagkat ngayon po ay bagong taon, unang araw ng Gregorian Year 2021, nais kong batihin lahat po ng virtual parishioners at cooperators ng Pagkagising sa Umaga. Ang mga virtual parishioners mula sa parishes, Bible groups, ministries. Nangunguna na riyan siyempre ang Parish of Our Lady of Sorrows, siyempre, no? Ang Our Lady of Sorrows Outreach Foundation, ang Monday Bible Group sa San Lorenzo Village, ang Monday Prayer Group ng Urdaneta Village, ang mga parokyano ng Santa Maria de la Estrada, ang community ng Two Hearts sa Cainta, ang South Mall Ministries, si Infinity Love at Rose Be Love at Lily Chua, ang Bible Group ni na Geraldine Osher at mga kasama, sama si Julie Go, ang Obias Ledesma family, at gayon din po ang mga parokyano natin, virtual parishioners from the Marian Marriage and Family Life Group, Senakel Group, ni Sister Letty Siquia, ang pamilya ng Mabutas Sordan, ang batch 1978 ng Paco Catholic School, mga estudyante at mga teachers, yan po ang aking batchmate, Holy Family ME Community, special prayers po para sa Clemente at para sa Ramos family. Binabati natin ang kabuuan ng Marriage Encounter Foundation of the Philippines, ang St. Joseph the Worker Prayer Group, at ang Mater Dei ME Community, ang Iriga, Marañon at Del Pilar families. Gayun din po, binabati natin ang mga virtual parishioners mula sa Charismatic at New Evangelization Groups, God Loves Community, Acts Community, Rivers of Living Water, Buklod Healing Community ni Father Pascual Adorable, ang Go Family, Workers of Christ Community, at ang outreaches po care of Carlito Villaluz. Gayun din po, binabati natin ang ating mga kaibigan at mga virtual parishioners ng pilgrimage groups ng Journeys of Faith Pilgrims, ang Spell Group, Sapphires and Sapphire Class, Yellow Group, Expanded with Friends, ang Pilgrims ng 2017, gayon din po ang October-November Pilgrims ng 2019, ang mga pari na nakasama po natin sa pilgrimage, ang Light Community at ang mga kasama sa pilgrimage na yan, at ang Travel Group ni na Susan Limhoco, ni na Ton Limhoco and Company. Greetings and prayers din po sa unang araw nito ng 2021 sa Pauline Institutes. Mga kaibigan, ang Choa family, ang Season Reyes family, ang Dolot family at ang ISF, Instituto Santa Familia, sa Maynila, sa Amerika, sa Cebu, sa Bohol, sa Davao, sa Bacolod, at gayon din po ang Association of Pauline Cooperators ng Society of St. Paul. No? So, tayo po ay magpasalamat sa isang bagong taon na ito. Hallelujah! Hallelujah!